Hello. Good morning, poor travelers! Simple lang camera. So, eto na nga, may breakfast na dumating na. Third day na namin dito sa Bali, Indonesia. And nandito pa rin kami sa Ubud. And ngayon, gagawin lang namin is food tour. Mamayang 12 PM. So, parang, yung morning na to, pahinga. Kasi parang 2 straight days sa aming nag-tour. Kaya, eto, rest day muna. Mas relax yung gagawin namin today. So tara, kain muna tayo. Ito yung breakfast namin. Ako umorder ng sunny side na breakfast. May kasama tinapay, bacon, sunny side, up eggs, mashed potato. Yan. Si Yosh naman, eggs benedict yata yung kasama. Oh, eggs benedict to. Tapos may toast, bacon, sindit, gulay, and mashed potato. For today's video, i-review natin ang Bali Authentic Food Tour na available sa Get Your Guide, covering Ubud and katabing mga areas. Excited kami kasi sobrang curious kami sa Balinese cuisine. Wala kasi kami alam masyado about it, so okay tong ganitong guided tour kasi mas may insight and mas may matututunan. Ang first stop namin is Babi Guling, famous Balinese dish na ang star ay pork. Second stop is Abi Andesa Rice Terraces. Third stop is Kirta Empul. Hindi to originally kasama sa itinerary pero dahil nga may time kami, nirecommend ni John K, yung tour guide namin, na daanan namin to kasi isa to sa mga pinakasikat na destination sa Ubud. And lastly, Yanyar Night Market. Yes, kakain ulit tayo dito. Pero dinner na to guys. Hindi kami ang nag-decide ng mga stops na yan. We let our tour guide na dalhin kami sa mga default stops niya kasi ang goal natin is to review if worth it ba ang isang attraction and dapat i-keep sa itinerary or skip it if feeling namin mas okay na sa ibang stop na lang ilaan ang time and budget nyo. Gaya ng mga nabook naming Bali tours, may kasama kaming driver/tour guide para mas mabilis manavigate and puntahan ng mga stops namin. As mentioned, ang pangalan pala ng tour guide namin is John K. Ang bait and laging nakangiti. At in fairness, marami kaming natutunan sa kanya about sa mga stops na pinuntahan namin. Dito namin binukyan sa Get Your Guide. Ilagay na lang namin yung link sa description and pin comment just in case interested ka rin. Hindi to sponsored ha. In general naman ay mahal talaga ang food tours kasi kasama na sa cost yung food. Pero to be honest, mahal pa rin to para sa amin. Mas sanay kasi kami na join in lang kami pag food tour kung may ibang kasamang mga turista din. Mas mura kasi kapag ganun kasi mas maraming nag-share sa expenses. Pero wala kasi kaming makita that time na group na food tour sa Ubud. Siguro kasi late na rin kami naghanap. Pero nag-go na lang din kami para na rin ma-feature sa video na to and masabi namin sa inyo kung worth it ba siya. Anyway, excited na kami kumain. Kaya tara na! So, nandito na kami sa Babi Guling Budesak Pejeng. So, magtatay kami ng Babi Guling. And, yun. And sa atin, tawag doon is lechon. At tawag sa Kapampangan din na baboy is babi. Yes, baboy. Although predominantly Muslim ang Indonesia and hindi kumakain ng baboy ang majority ng mga Indonesians, ang Bali naman ay mostly Hindu ang locals, so normal lang mga pork dishes dito. And isa sa mga pinaka-iconic na ulam dito ay Babi Guling. So ito tayo namin ngayon is yung spicy version. Excited kami kasi kutukan. As mentioned, yung Abi sa amin is baboy yung ibig sabihin. So may mga similarities yung mga words dito. Like yung keluar means exit. Sa Kapampangan din ibig sabihin nun labas or exit. Sabi naman yung luwal. Luwal. Ibig sabihin ng kelwal sa labas. Okay. Similarities sa Kapampangan words. And tulad ng lechon sa atin, pinaka nakakatakam dito sa Babi Guling ay yung crispy skin.
Pero ang kaibahan, ang babi guling is usually served with nasi champur. It's a popular dish composed of small servings ng iba-ibang mga putahe. May gulay, karne na usually sate, and lamang loob na paborito ni Yosh. Spicy. Masarap. Sa YouTube na lang. Okay. Sarap lahat. Egg yung laman. I think feeling ko biko. Ano to? Bulaklak. Very crispy. Bukod sa bulaklak, mayroon ding atay and urutan or blood sausage yata itong isa. Ang sarap, so this is an easy worth it. On to our next stop. Nandito kami sa Abian Desa Rice Terraces. Ito ay part ng Tegalalang Rice Terraces. Pero di tayo kakain dito ha. Magte-trek tayo a bit para bumaba yung kinain namin kasi medyo nabusog kami agad. Mukhang mabahabang lakad ulit. Daming rice terraces dito sa Bali. Oh, may giant swing din dito. Shoulder tayo. Siyempre nilakad namin to for the reason na matagtag kami pampababa na kinain para marami makain ulit. Honestly, kung rice terraces ang usapan, mas breathtaking ang Jeti Louie sa North. Pero na-enjoy pa rin naman namin to, sort of worth it. Grabe. Pawis na pawis yan. So kakatapos lang namin bumaba at umakyat ulit sa kami galing. Bumaba, umakyat, bumaba, And umakyat. sabi nga niya, bumaba, umakyat. Kaya may mga activities dito like yung giant swing, yung zipline, and then yung parang biking, parang zipline na may bike. Meron din dito. Kung gusto nyo yung i-avail yun, separate na bayad yun guys. So, pakicheck na lang yung skin nyo ngayon. Andyan yung mga presyuhan. Pahinga lang kami now and then on to our next stop. Sana ano lang, merienda or kahit kape lang. Kasi grabe yung pampababa nung kinain na ginawa namin. Actually, napansin namin na most tours dito sa Central and North Valley ay laging may stop sa isang coffee luwak place tulad nito. And while iba-iba ang itsura, very similar lang ang experience. Lahat may coffee and tea tasting and may tour sa grounds. And ipapakita kung paano ginagawa ang kape nila. Pero ang hindi namin bet dito, nakakulong kasi ang civet cats nila. So hindi namin ma-recommend ito. Di tulad dun sa luwak place dun sa previous store namin na free sa forest yung mga civet. Ang kopi luwak kasi ay kape na gawa sa beans na pinupo ng mga civet. Pero actually may ganito rin dito sa atin sa Batangas. Ang tawag ay kape alamid. And sa pagkakaalam ko, hindi nakakulong ang mga civet doon.
Talagang hinahanap ang mga droppings sa forest floor. Pero dito, nakakulong. Bukod sa luwak, may mga regular na kape and tsaa din sila. Since andito na lang din tayo, tikman na lang din natin. I think pupunta na yung kape namin. Ito na ba yan? Ito na ba yan? So ito yung tinatawag ni Yosh na blind taste test. Wala natin ano ba yung mga kapeng nandito. Unahin na natin yung pinaka-obvious. Obvious sa itsura pa lang. Coco! Di ba ang galing ko? Hot coco. Ding 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 ding. Correct! 1 point for me. Ito, yun yung nasa pinakauna. Try natin. Wait lang. Wala siyang amoy. Peanut? Mali. Wala siyang amoy for coffee. Okay, try natin. Ginseng yan, ginseng. Ginseng. Ay, God. Sabi ko na yung aftertaste na yun eh. Sabi ko na, hindi ko sinabi, di ba? Ano yun? Labo. O next. Amoy pa lang. Vanilla. Ding 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 ding. Vanilla. Love. This one. Ito yung peanut. Ano? Isa pa. Ano siya? Coconut. Coconut nga. Nung sinabi niyang coconut, oo nga, lasa siyang yung toasted na coconut meat. At ang last. Tapang. Ano tong coffee na to? Balinese coffee. Yeah. Ding 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 ding. May ilan akong mali? Dalawa. Ano? Dalawa akong mali. Ito tayo sa F. Ayan. Alam na agad. Amoy pa lang. Pag siya madali lang malaman kasi wala namang amoy yung siya ay. Kung ano yung flavor lang. Nya, yun yung maamoy mo. Ayan. Ito hindi ko na kailangan tikman. Lemongrass. Ding 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 ding. Ito, kulay dilaw na light. Amoy pa lang. Napakadali naman. Ginger. Ding 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 ding. Pero sa kulay pa lang, ang dali. Yung kape pare-pareho ng kulay eh. Ay, oo, magkakaparehong kulay. Ito, magkaiba sila ng kulay oh. Alam mo kagad. Wait lang. Pwede ko bang i-try muna ito para Hindi. malaman? Hindi. Oh, mangosteen. Mangosteen. Tama. Ding 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 ding. Ito madali lang. Madali lang to. Familiar to. Turmeric. Ding 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 ding. Isa na lang yun natitira. Alam ko na to. Ito yung gumamela. Yung gumamela. Ang tawag doon? Hibiscus. Yan. Yun yun. Yun nga yung hibiscus. Anong tawag dyan? Rosella. Oh, yun nga yun. Hibiscus. Oo. Ito yun. Okay. Hindi ba siya baliktad? Magkalasa kasi siya eh. Magkakulay din siya. Kung yung mas lighter, yun yung mangosteen. Tama. Weird kasi dun sa kabila, lighter yung Rosella. Babalik ba kami dito? Most likely, we'll skip it. I don't think sustainable to and mas okay pa siguro to replace it with another attraction. Lalo na't repetitive yung ganitong experience.
1,000 rupiah each. Gano yan? Peso? Hmm. Hindi ko alam. Ito po kung mag-convert. Alaki kasi ang daming zeros. So required na magsuot ng sarong bago kayo pumasok dun sa mga pools. Kasi nga, sacred place to. So ayan, nakasarong ako. Normally we use this one when after the cremation. Libre naman siya, kasama naman siya dun sa 50,000 entrance fee na binayaran. Ang Tirtha Temple ay isang water temple and isa sa mga pinaka-sacred sites dito sa Bali. Dedicated ito kay Vishnu, the preserver and the Hindi god of water. The name of the temple means holy spring water, referring to the many springs dito na sinasabing blessed by the god Indra. Kaya ang daming lumulublob dito sa holy water nila. Nga pala, huwag kalimutang ibalik ang hiniram na sarong bago umalis ha. Ang last stop natin for this tour is Yanyar Night Market. Isa to sa mga busiest night markets dito sa Yanyar Regency, pero mostly local sa mga napupunta dito, kaya sobrang mura lang. Presyong lokal. Ang in-order sa amin ni John K ay nasi champur with satay and itong ayam betutu or spiced chicken na I think steamed. Ito naman ang sop buwa or fruit soup na iba-ibang fruits and icing sugar water and milk. Diyos siya na nangyari. Burn out. Saan tayo ng Kensbua? Ayan, guys, nandito na kami sa Yanyar. And kakatapos lang namin kumain. Doon na namin yung pagkain bago lumipat kasi maaga pa and ayaw namin abutan ng mga tao. So, ito na. Tour na namin. Sarap nung kinain namin actually. So, dito kami kumain. Kita niyo sa video namin. Sa screen. So, I think ito na yung last stop namin. And guys, pag dito kayo kumain na bawal ang maarte. Dahil yung food dito kinakamay nila yung mga dishes kasi nalagay sa plate nyo. Yun. Okay.
Hindi mawawala sa night market. Itong mga damit. Yan. Damit. Chinelas. Yan. Aside sa food dito sa Yanyar, may mga spots dito na for kids. Like, may painting session dito yung mga bata. And para may fishing game for kids din. Nasa 20,000 rupiah. Tapos, meron din sa side niyo skating, wall climbing. Sabi rin ni John K, busy dito na super pag weekend, lalo na pag sabi niya mga Thursday to Saturday. Kasi yung mga nag-aalay daw or nagpupunta ng mga temples, dito sila pumupunta para kumain and mamasyal. So super busy daw. By the way, we stayed at 2 hotels, isa sa Seminyak na malapit sa beach and isa sa Ubud, para matry namin ang parehong areas. Sa Seminyak, sa Grand Mas Plus Hotel kami nagstay. You can get a room here for as low as 1,800 pesos or 900 pesos per person. Mas mataas lang ng slight kapag peak days. Cozy yung room pero malinis and ang ganda ng location. Malalakad ang beach and malapit sa mga convenience stores and restaurants. If gusto nyong i-book itong hotel na to sa Klook, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos discount. Check nyo rin ang description and pinned comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes every year. Dahil tipid-tipid kami sa Seminyak, sa Ubud naman, mas pang nakaluwag-luwag ang tinay namin. Just in case mas bet nyo ang mas romantic and may peace and quiet, dito naman kami sa Ari Cottages nagstay. The cheapest room here can go as low as 2,500 pesos per night or 1,250 pesos per person. Not bad, lalo na kasi maganda talaga. Within the town center pa rin ng Ubud pero secluded ang vibe. Pero kapag peak season, pwedeng umabot sa 4,500 pesos pataas per room. Ilalagay namin ang links sa description and pin comment. Nga pala, nag-take out kami ng mga local Balinese desserts or kakanin kasi di namin kayang kainin sa market. So dito sa hotel na lang namin i-try. Okay. So ito yung isa sa mga kakainin natin. Sabi ni Kuya, kailangan kainin siya ng buo. Kasi may palm sugar siya sa loob. Pero for the sake of this video, kakagatin natin siya. Para makita nyo kung ano yung laman sa loob. Ayun na nga, palm sugar, pero sabaw na pala siya. Sumirit. Next natin ito ay, ito. May pabalat. May lasa nito. May pambukayo siya sa loob. Last but not the least, saging. May syrup din. Mas malagkit. Ano kaya to? So, lagyan natin ng saging na to, may syrup at saka nyug. Lasang saging kong yelo. Wala lang yung yelo. Pero yun, yung pinakuluan na saging sa asukal. Ganun yung lasa nyo. Overall, na-enjoy naman namin tong Central Valley food tour na to. Worth it naman siya kung gusto mo ng better appreciation ng food culture ng Bali and flexibility sa itinerary. Sobrang okay ng guide namin and marami kaming natutunan. Pero namahalan din talaga kami kasi nga private. So kung on a budget ka, baka mas okay na maghanap ka na lang ng group tour na pwede kang mag-join in. Mas mura kasi ang ganun. Or if kaya mong i-DIY, go! Kasi mas mura yun talaga. Before we end this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notification para sa aming mga future uploads.
Also, you can follow us on Instagram, X, and TikTok. Just look for @ThePoorTraveler single L. We also have a podcast. Follow the Poor Traveler podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!